Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita na si Bai Xiaosheng ay labis na nagulat, ang kaligayahan at tiwala sa sarili sa mukha ng puting balbas na Daoist ay naging mas kitang-kita. Ang dobleng langit ang pinakamataas, isang araw ang templo ng Tianyin, ang boses ni Buddha ay pangkalahatan, ang 10,000 kaluluwa ay mapayapa, ang isang araw ay ang palasyo ng Chanji, kung saan ang mga patay ay muling nabubuhay, ang mga puting buto ay nagiging jade. Sa makatuwid, ang dobleng langit ay pinakamataas sa gitna, mga tao. Tinapik ni Bai Xiaosheng ang kanyang ulo at binanggit ito sa Aaron. Gayunpaman, ang Tianyin Temple ay isang monghe na nagbibigay pansin sa lahat. Siya ay napakababa at hindi kilala sa mundo. Ang palasyo ng Chanji ay hindi nakikilala at naninirahan sa kabundukan sa loob ng mahabang panahon. Kahit na ang reputasyon ng kataas-taasang Shuangtian ay naging sikat, ito ay unti-unting nawala sa paghina ng mga taon, halos nakalimutan na ang kataas-taasang Shuangtian. Galing ka sa palasyo ng Chanji. Sa oras ng salungatan sa pagitan ng restaurant at Chen Shiman at iba pa, si Bai Xiaosheng at iba pa ay hindi pa dumarating. Hindi nila alam ang nangyari. Natural, hindi nila alam na ang mga taong ito ay mula sa palasyo ng Chanji. Kahit na maraming tao sa eksena ang nakakita nito sa restaurant, ang alam lang nila ay galing sila sa Chanji Palace, ngunit hindi nila alam ang lumang kwento ng Chanji Palace daan-daang taon na ang nakalilipas. Alam ko lang na ang sekta na ito ay napakamayabang sa kapitbahayan kamakailan, at maraming mga eksperto. Ngayon, nang ikwento ni Bai Xiaosheng ang kwento, isang grupo ng mga tao ang natigilan. Tanging ang mga mata ni Aaron ang kumikinang sa oras na ito, bumalik ka mula sa mga patay, White Bone Jade, kumbaga. 3,000, maliligtas talaga si Fu Mang. Tumango si Bai Xiaosheng, na may kaunting kagalakan sa kanyang mukha, at nagmamadaling bumalik. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Aaron. Mabilis niyang tiningnan si Du Shengsheng, na medyo mayabang, at sinabing, Daoist Priest, mailigtas mo ba talaga ang kapatid ko? Kung kaya mo, tanungin mo lang ako kung ano ang gusto mo. Aaron will never say nothing. Oo, kung maaari mo kaming iligtas at tulungan ang commander, hindi kami magiging maramo sa anumang paraan. Nagmamadaling magsabi ang ibang mga alagad. Nang makita ito, ang mga mukha ng mga disipulo ng palasyo ng Chanji, tulad ng kay Du Yisheng, ay nagtaas ng mapagmataas ng ngiti. Kung tutuusin, ang sekta nila ang nagbigay ng mukha sa kanila. Napangiti si Du Yisheng nang may kasiyahan at umiling, kung ang pagliligtas sa mga tao ay para sa gantimpala, hindi natin ito alagad ng palasyo ng Chanji. Mayroon daw isang uri ng divine object sa Chanji Palace, na kung tawagin ay Phoenix Golden Feather. Hanggat ang gintong balahibo ay natatakpan sa katawan ng tao, kahit na ito ay buto lamang, maaari itong tumubo muli ng malambot na karne tulad ng jade, at buhayin ang mga patay, tumawa si Bai Xiaosheng. Phoenix Golden Feather. Aaron pinaghihinalaang. Ang tinatawag na Phoenix Feather ay tumutukoy sa isang espesyal na uri ng gintong balahibo na ginawa ng isang espesyal na phoenix. Ang phoenix ay maaaring manirahan sa nirvana, at ang genyo ay ang asensya ng phoenix, na maaaring magbalik ng buhay sa kalikasan. Sa oras na ito, lumapit si Zhong Beihai at nagpaliwanag ng nakangiti. Sa mga phoenix, ang lalaki ay ang phoenix. Dahil ang hari ng 10,000 phoenix ay maaaring gumawa ng isang gintong balahibo, ang babae ay ang phoenix. Natural, ang hari ng 10,000 phoenix ay maaari ding gumawa ng isang gintong balahibo.
Ang dalawang phoenix na gininto ang balahibo ay sumanib sa isa, ang isa ay nagbubunga ng kaluluwa, at ang isa ay komplikado. Sa makatuwid, sa ilalim ng dalawang balahibo, ang puting buto ay maaaring maging tulad ng jade, at ang mga patay ay maaaring muling buhayin. Mayroon pa bang mga kakaibang bagay sa mundo? Si Mo Yang ay medyo tuwid na umiling sa Diyos, hindi mula sa tandang at paraan. Aaron kilay bahagyang kulubot, sa oras na ito tumayo, at pagkatapos ay tuhod bahagyang lababo, isang tuhod ay malapit ng lumuhad, 3,000 humingi ng tulong sa tao, ang biyaya ngayon ay laging matandaan. Sinabi ni Aaron na siya ay lubhang madasalin. Ang gininto ang buhok ni Wan Feng at ang hari ng Wan Huang ay natural na pinakamaganda sa lahat. Alam ni Aaron kung gaano kahirap iligtas ang kanyang kapatid sa ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, sa sandaling lumuhad na siya, direktang hinawakan ni Do Shengsheng ang braso ni Aaron at hindi niya magawang lumuhad. Bakit mo ito ginagawa, batang Ziyahan? Tungkulin ng palasyo ng Chanji na iligtas ang mga tao at iligtas ang mundo. Hindi ito ang kapatid ni Han Xiaoxia kahit na ito ay ang buhay ng mga ordinaryong tao. Kung tayo ay nakatakdang magkita, hindi tayo magiging walang magawa. Panipi, sa pagsasalita tungkol dito, si Do Yisheng ay bumantong hininga ng walang magawa at itinabi ang kanyang ulo. Ano lang, nanlamig si Aaron at kinakabahang sinabi. Phoenix Golden Feather, wala sa kamay ko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, malungkot na umiling si Do Yisheng. Sa mga salitang ito, ang lahat ng mga disipulo ng Chanji Palace ay ibinaba ang kanilang mga ulo at nanlumo. Wala sa iyong mga kamay, ikaw ang pinuno ng palasyo ng Chanji. Kumunat ang noo ni Aaron. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang palasyo ng Chanji ay wala sa bundok muli sa loob ng daan-daang taon. Mapait na ngumiti si Do Yisheng, dahil sa pagkawala ng gintong balahibo ng Phoenix kaya bumaba kami ng bundok para hanapin ito, at nakilala ka namin dito. Nawala. Ang nag-aapoy na pag-asa ng Aaron ay parang palanggana ng tubig, ngunit hindi nito sinira ang kanyang kumpiyansa. Posible bang mahanap ito at matulungan si Mang? Tumanggaw si Do Yisheng, na may gintong balahibo ng Phoenix, natural. May nahanap ka ba? Tumingin si Aaron sa lahat ng nagmamadali. Nahanap ko ito, ngunit. Tumanggaw si Zhong Beihai, ngunit sa sandaling bumaba ang kanyang boses. Muli siyang tumingin sa Aaron, handang makipag-usap at huminto. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. 3,000 malakas na presyon, pasensya at magaan na boses. Hindi ko na maibabalik. Bumantong hininga si Do Yisheng, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang magpatuloy ni Zhong Beihai. Sa sandaling lumabas ang boses ni Do Yisheng, maaari na lamang tumahimik si Zhong Beihai. Ngunit ito ay napakaapura kaya't ang Aaron ay tumingin kay Do Shengsheng gamit ang isang pares ng mga mata. Ano ang hirap? Hindi mo ba iniisip na nandito tayo? Hindi natin kaya? Hindi ba't mayroon pa tayong Aaron? Nagmamadali ang 100 Xiaosheng sa lawa ng ilog. Elder Marshal Brother, tama sila. Ang Feng Wang Jinyo ay hindi lamang magliligtas ng mga tao, kundi pati na rin ang ating lihim na kayamanan. Anyway, babawiin niya ito. Ngayon ay narito na ang dakilang Ziyahan. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Hindi mapigilan ni Zhong Beihai na hikayatin siya. Natahimik sandali si Do Shengsheng, masyadong delikado, Beihai. Paano ka magiging makasarili? Totoo ang magligtas ng mga tao, ngunit responsibilidad ng ating henerasyon na bawiin ang Phoenix Jinyo. Kailangan mong bayaran ang halaga ng buhay ng ibang tao. Beihai, nalilito ka. Masakit na sabi ni Do Yisheng. Kung may liligtas ang buhay ng kapatid ko, kahit ang kabayaran ng buhay niya, ano ang masama? Aaron sa oras na ito malamig na paraan ng boses, ang saloobin ng matatag, hayaan ang isang tao na hindi payagan ang slightest pagpapabulaanan. Nag-ilusyon pa si Do Yisheng na kung tatanggihan niya siya muli, papatayin niya ang sarili niya rito ng walang awa. Bueno, dahil nasabi mo na ang lahat ng iyon, batang Ziyahan, pwede ka na. Tinunton namin ang kinaroroonan ni Feng Wang Jinyo hanggang sa lugar na ito. Nang maglaon, natunton namin ang taong hinahanap namin at alam din kung saan si Feng Wang Jinyo, maaaring nasa kasalukuyan. Ngunit, maaaring may kamatayan at walang buhay sa lugar na iyon. Sa pagsasalita tungkol dito, seryosong tumingin si Do Yisheng kay Aaron. Anong lugar ito? Bawal na lugar ng mga patay,
Lungsod ng nasusunog na mga buto. Bone-burning city. Nang marinig ang pangalan, ang mga kilay ni Aaron ay nakalak, at ang buong tao ay nahulog sa pagmumuni-muni ng ilang sandali. Nang makita ang tugon ni Aaron, hindi na nagulat si Do Shengsheng at ang iba pa. Sa kabaligtaran, ito ay masyadong normal para sa kanila. Dahil noong una silang nagtanong tungkol sa lugar na ito, halos nag-aalala sila tulad ng Aaron. Ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay ay puno ng mga sundalo ng mga demonyo, at ang lungsod ng nasusunog na mga buto ay ang lumang yungib ng mga demonyo. Walang nakakaalam kung anong mga masasamang Panginoon o mabangis na demonyo ang nakatago dito, dahil kapag ang mga tao ay dumating sa ipinagbabawal na lugar ng mga patay, hindi sila makapasok sa pangunahing lungsod ng nasusunog na mga buto. Isang grupo lamang ng mga sundalo mula sa iba't ibang tribo at sekta ang maaaring matakot ng sinuman at magbayad ng presyo ng buhay. Sa makatuwid, ang pagmuni-muni ng Aaron ay inaasahan ni Do Shengsheng. Gayunpaman, hindi sila kwalipikadong tumawa sa Aaron, dahil kahit na marinig nila na ang Phoenix Golden Feather ay nahuhulog sa Bone-burning city, direkta nilang binitawan ang pagkakataong mahanap ang kanilang mga sagradong bagay. Ang lungsod ng nasusunog na mga buto ay ang sentrong lungsod ng mga demonyo. Napakalalim ng tubig kaya hindi ko hinayaang sabihin sa kanya ni Beihai ngayon lang. Bulong ni Du Yisheng. Hindi. Biglang, marahang umiling si Aaron sa oras na ito, hindi ko sinabing hindi ako makakapunta. Naisip ko lang kung paano ito mauulit. Sa pagsasalita tungkol dito, ang bibig ni Aaron ay lumitaw pa ng isang pag-uyam. Lilito doon ang Xiao Tao nang walang dahilan. Hiniling din ni Gyuanzi, ang master, na pumunta doon. Mula sa kanyang orihinal na mga salita, tila nagmamadali siya, dahil mas mabuting umalis siya bago iligtas si Ivory. Nang maglaon, ang hindi maipaliwanag na monghe ng demonyo at ang nangungunang misteryosong tao ay ang lungsod pa rin ng nasusunog na mga buto. Ano ang sikreto ng lugar na ito? Parehong binanggit ng mga kaaway at kaibigan ang lugar na ito. Ngayon, kahit ang Phoenix Genio ay isang lungsod ng nasusunog na mga buto. Mukhang kailangan ko talagang pumunta sa lugar na ito. Han 3,000 ay biglang lumuwag ang kilay, sumilip ng mahinang tinig ng panunuya, nagpunas ng isang mata moyang at iba pa. Si Moyang at daw 12 ay natural na alam kung ano ang sinabi ni Gui Yuanzi sa kawalan at isa-isang tumango. Ngunit sa oras na ito, si Bai Sheng ng Ilog at Lawa ay nagmamadaling pumunta sa Aaron. Aaron, hindi ka makakapunta sa lugar na iyon. Bagamat ang mga demonyo ay inaapi sa lahat ng oras, sila ay nakaligtas sa loob ng maraming taon. Siyempre, doon ang kanyang dahilan, at ang lungsod ng mga nasusunog na buto ay ang ubod ng kadahilanang. Ito, hindi ako nagdududa sa iyong lakas, ngunit sa katunayan, kahit na ikaw ay isang Diyos, hindi ka maglalakas loob na pumasok at lumabas doon, kung may kaunting mga brush sa lungsod na nasusunog ng buto. Matagal na itong nilipol ng tunay na Diyos bakit pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, ang dalawang kaiganhawahan ay kasing simple ng magkasalungat. Nagpayo na rin ang iba. Malumanay na ngumiti si Aaron, kahit na yungib ng tigre, ano? Kung mabubuhay ang angkan ng demonyo, hindi ko kaya. Sabi ni Aaron, nakatingin sa tapat ni Du Yisheng, huwag kang mag-alala, Bone-burning city, pupunta ako. Nakikinig sa mga salita ni Aaron at tinitingnan ang ngiti sa kanyang mukha, nag-alinlangan si Du Yisheng kung mali ba ang narinig niya. May pupunta sa Bone-burning city. Kung hindi niya nakita at narinig ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na may magsasabi ng ganoon. Walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Bigla na lang, sa mga oras na ito, may kakaibang ingay sa labas ng restaurant. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.